Musta? May bagong anime na naman tayo ngayon. Like and subscribe ka na rin para happy ka lagi sa YouTube. At huwag kalimutang i-all ang notification bell nang lagi ka pong updated sa ating uploads. Salamat! Aray, ika na nga lang ng ating bida na napapasusmeryesep sa kanyang buhay at pergang-perge sa training niya. Siguro naman basic na lamang sa kanya ang e-rank test na yan. Abat 2 taon na rin yan nagtitraining sa atin. Ika na nga ng grupo na nagtitraining sa ating bida at pang-ising-isi sa tabi, habang itong binata ay lubos ng hihina at ang layo niya pangaraw sa mga master niya. Somewhere sa kung saan ay pinakita na nga itong bida natin sa isang adventurers guild kung saan kinuha na nito ang admission ticket niya para sa darating na pagsusulit. Dito na nga siya nakilala ng bantay at tinawag na Rick Senpei, sabay nagpakilala na si Alisa, kasamahan niya dati sa trabaho bago siya nag-resign at nagdesisyon na maging adventurer. Kinumusta na nga nito si Rick at ano raw ang ginawa nito sa nakaraang 2 taon. Ayon naman sa binata ay medyo namuhay muna siya sa bundok at nag-training kasama ang ilang senior adventurers, ngunit sa gitna ng pag-uusap ng dalawa ay bigla na lamang sumingit si Kuya Laseng at dinidiskartehan si Ate Bantay. Nang mapansin ni Rick na sumusubra na ang laseng ay pumagitna na nga ito sa dalawa sabay hinawakan sa tiyan ang pasaway na lalaki na kalaunan ay bigla na lamang bumula ang bibig na kinabahala ng mga tao. Huwag nga raw sila mag-alala dahil mukhang nasobrahan lamang daw sa alak ang pasaway na laseng. Walang ano-ano'y inabot na nga ni Ate Alisa ang admission ticket ng ating bida, at good luck nga raw sa e-rank test nito. Nabahala naman si Rick dahil 4242 ang kanyang numero at tila malas daw at nangangahulugan na kamatayan. At sa kanyang paglabas ay sinalubong na nga siya ng dambuhalang melon este ng dalagang nagngangalan na Reanet, at kung nakapag-register na raw ba itong si Rick. Oo na nga raw habang sa loob naman ay nagulat ang lahat nang makita ang armor ni Kuya Laseng na may nakabakat na palad. Hala si Donald yan, isang A-rank hunter na wanted, at kilala sa alias na Findish Knight, ika na nga ng mga nakakita habang si Alisa naman ay napapaisip kung si Rick daw ba may gawa nito. Samantala, dumaan na nga sa screening itong si Rick, at dito napapataas kilay ng mga examiner at 32 na nga raw itong bida natin, hanggang sa umabot na nga sila sa pagsukat ng kanilang rank, kung saan F- ang nakuha ni Rick, na tinawanan na nga ng kapwa examinees nito, habang ang examiner ay nagulat at nabasag ang bola-bola niya. Kalaunan ay lakas naman nila ay susukitin ng mga examiner, gamit ang slime bag at huwag nga raw silang mag-alala dahil anumang lakas ay kaya nitong i-absorb kaya ibira raw nila ng todo. Napa-flashback naman si Rick noong panahong pinagdaanan niya ito, gamit pa nga ang isang golden slime bag na binibasic lamang ng kanyang master, at isa raw ito sa mga pinakamahihirap na training niya. Kanya-kanya nang bura ang mga examinees, sabay bida-bida ng isang bansot na tila yayamanan at rich kid, at anak nga raw ng isang duke. Bagamat 11 years old pa lang daw ay may C-rank level ng magic at tinaguri ang child prodigy. Pangmalakas ang the moves na nga ang ipinamalas nito ngunit taliwas sa supot na apoy na ibinira nito, abat proud pa nga ang bata sa kanyang ginawa habang sila ay natulala na lamang. Pa-flashback na naman nga itong si Rick sa pinagdaanan niyang training ukol naman sa magic na malayong-malayo sa pipitsuging kapangyarihan ng batang bida-bida. Nang si Rick na at bago pa man siya makalapit sa slime bag ay pangbabatikos na ang natanggap nito mula sa examiner. At sa tanda raw ng ating bida na nagsimula sa pag-a-adventure ay baka wala naman na itong may buga, dagdag pa raw ang walang kwentang magic capacity niya base sa exam niya kanina. Kung ako sa'yo sumuko ka na habang maaga pa. Ika na nga nito kay Rick. Medyo na-hurt na nga feeling ni Rick, at may point naman daw ang examiner dahil huli na siya nagsimula, sabay napa-flashback sa matindi niyang pinagdaanan at ano raw ba kinalaman ng edad at kung kailan ka nagsimula, di na nga may pinta sa gulat ang mukha ng mga bashers niya nang mawasak ang slime bag sa isang suntok niya lamang, lalo na itong si Boy bida-bida ngunit magkakaalaman daw sila sa defense magic na siya niya raw talagang forte. Ngunit laglag pa nga na naman ang lahat ng magpasiklab ang ating bida at basic sinasangga lamang lahat ng magic sa kanya. Sa inis ng examiner ay mas pinalakas pa nga nito lalo ang offensive spell para kay Rick, at magkadilaglag-laglag na nga mata ng mga kasabayan niya sa mga nasasaksihan at maging ang pangmalakasang spell na yun ay wa-effect parent sa bida natin. Sa lakas ng pagsabog ay napapanta na nga itong pinakilalang Sir Sylvester, at dito nalaman ng tungkol sa F-rank adventurer nating bida na binasik lamang ang slime bag kanina, at maging ang pagdepensa sa isang level 5 composed magic gamit lamang ang level 1 defense magic.
Ayon sa data na ibinigay ng kausap nitong babae ay 14 years raw naging receptionist si Rick ng isang guild, at sa edad na 32 ay di na nga makapaniwala itong si Sylvester sa mga natutuklasan niya rito sa ating bida. Ayun nga at natapos na rin sa wakas ang preliminary exams ng ating bida, na siya na ngang kinumusta ni Ryanette pati ang written exams nito. Abat ako pa, sure ako perfect yun, sa tagal ko ba namang naging office clerk, ika na nga ni Rick na todo-todo ang kumpiyansa sa sarili. Ngunit lubos ang pag-aalala sa mga practical exams dahil may nakuha nga raw siya na F-. Biglang singit na nga sa usapan nila ang bida-bidang rich kid kanina, na nagpakilalang si Fred Dermo, at lubos ang pagkainis sa ating bida. Kawawa ka naman, sige samahan kita hanapin mga magulang mo, ika na nga ni Rick dito na mas nagpainis pa lalo sa bata, at dapat araw niya nga raw sana ito at pagpapasikat kung gaano siya ka-genius pero sinapawan nga raw siya nitong bida natin. Nataranta na nga si Rick at bigla na itong umiyak, sabay lutang ng isang dalaga na ate pala nitong bida-bidang bata at nagpakilalang si Angelica. Ate-ate binubuli ako niyang 40 anyos na lalaking yan, ika na nga ng bata na kinabuisit ni Rick at nasa 30 pa nga lang daw siya. Kalaunan sa gitna ng kanilang pagdidiskusyon ay bigla na nga lang siyang hinamon ng babae sa isang duelo at tinapunan siya ng gloves, pinulot naman ito ni Rick at madudumihan na raw. Ngunit sa kasamaang palad, ang pagpulot ng gloves ay nangangahulugan daw ng pagtanggap ng isang hamon. Wala nang nagawa si Rick kundi sakyan na lamang ang trip ng dalaga, na may pakondisyon pa nga, na kung sino man ang matalo sa duelo na ito, ay magiging servant ng mananalo magpahanggang kamatayan. Nabahala na nga si Rick dahil isa itong knight, na ayon pa nga kay Ryanette ay ka-level ng isang B-rank adventurer, na lubos nagpa-stress sa ating bida dahil isa lamang daw siyang hamak na F-rank adventurer at nagsisimula pa lang. Sa kabila nito ay di naman nabahala si Ryanette at sinabihan pa nga si Rick na huwag masyadong pahirapan ang dalaga at isipin nga lang daw ng ating bida ang mga naging training niya sa nakaraang 2 taon. Nagkadisuka-suka na nga itong si Rick nang mag-flashback lahat ng kanyang alaala at trauma na pinagdaanan sa mga master niya, habang itong si Ryanette ay kalmado lang at magtiwala nga raw itong binata sa sarili niya, dahil para sa kanila, ay kasapi na siya ng kanilang party, ang pinakamalakas na grupo na kung tawagin ay Orichalcum Feast. Dahil dito ay nawala na nga ang pangamba na nadarama ng ating bida, na siya nang hinarap ang hambog na dalaga, na nagpasikat pa ng kanyang bilis kaya tinaguri ang Angelica the Flash. Lubos na hihiwagaan naman si Rick at bakit napakabagal daw ng dalaga pero tinaguri ang the Flash, nang di alam sa sarili na sadyang malaki na pinagbago niya sa nakaraang 2 taong training niya kaya nagmumukha itong mabagal. Abat na iwasan mo yun, lakas ng tsamba mo pasaring na nga ng dalaga sa kanya, ngunit di na nga raw yun mauulit. Muli na nga itong bomb iron ang pambihira niyang mala-flash na atake ngunit sadyang mabagal talaga sa mata ng ating bida, na unti-unti na ngang napapaisip kung ganito na kalayo ang tinaas ng lakas niya kaya mukha itong mabagal sa mata niya, hanggang sa natisod na nga ang bida-bidang dalaga ayon nagmalatrumpong umikot-ikot papunta sa ating bida. Naiwasan naman ito ni Rick ngunit nabahala na naman at di niya raw nagawang basahin ang teknik na iyon ng dalaga, at lubos namang hapa nga sa kalaban, at mukhang tiklop daw talaga siya sa isang knight na katulad nito. Pang-ising-isi na nga lang si Angelica at pinanindigan ang galawan niya, habang sa isip-isip ay natisod nga lang siya ng bongga. Abat mukhang pati yun kaya muring iwasan, banat na naman nga ng dalaga sa ating bida, kaya ngayon daw ay gagamitan niya ito ng mas mabilis pang atake ng magkaalaman na. Pangmalakas ang lusob na naman nga ang ate mo ngunit sa kasamaang palad ay tinalo pa nito ang pagong sa mata ng ating bida, na basic iniwasan na naman nga ni Rick. Lubos kinabahala na nga ito ni Angelica at hanggang 2 beses niya na lamang daw pwedeng gamitin ang mala-flash niyang atake, kaya muli na naman itong bomb iron ang atake ngunit ulats talaga. Sa huling pagkakataon ay binuhos na nga nito lahat ng kanyang natitirang bilis, ngunit ayon natisod na naman at dumadusdos ng matindi sa lupa papunta kay Rick, na bomb iron na nga rin ang atake sa lupa at baka maisahan daw siya ng dalaga, kaya ayon tumilapon ng gagagulat na gulat at nakanganga, at kung di raw siya natisod ay baka katapusan na sana niya nang makita ang resulta ng pangmalakasang suntok ni Rick, di na nga mahipinta ang mukha ni Angelica at sino raw ba talaga itong bida natin, habang itong binata naman ay mas ginanahan pang lumaban at pambihira raw ang mga galawan ni ate, kaya asahan na raw nito na ibiburn na niya buong lakas niya sa susunod na atake. Di na nga malaman ni Angelica ang gagawin hanggang sa sumuko na lamang ito na lubos kinagulat ni Rick, at pagbibigyan niya nga raw ang binata ngayon sabay nagpaalam na.
Natigilan na nga ito nang ipaalala ng ating bida ang kondisyon na inihatag nito kanina, ayon kumaripas na lamang ng takbo at mukhang nagka-amnesia. Pero sana huwag mo kalimutan ang like at subscribe ko dyan idol, damay nyo na rin po TikTok at Facebook ko andyan link sa profile ko. Pa-announcement na nga itong si Alisa tungkol sa resulta ng preliminary exams, kung saan ipinaliwanag sa kanila na kung sakaling magliwanag ng asul ang kanilang mga exam tickets ay pasok na sila sa susunod na exams, kung saan magkakaroon ng bawat kalahok ng mock battle. Lubos pinag-alala na naman nga ni Rick kung nakalusot daw ba siya sa preliminary exams, habang itong si Rhianette naman ay pilit pagpapalakas loob ang bigay sa ating bida at magtiwala raw ito sa kanyang sarili, pero kung sakaling bagsak man daw ito ay mag-training na nga lang daw muli si Rick ngunit sa pagkakataong ito ay triple na ng nakaraang training niya. Aces Mariesep na nga lang si Rick hanggang sa kalaunan ay nagliwanag na ng asul ang kanyang exam ticket, na nangangahulugang pasado siya sa next round. Sa kanilang paglabas ay isang umaalingasaw na amoy na nga ang samalubong Killer Rick, sabay paglutang ng isang bida-bidang lalaki na rekta nagpapansin at dumiga dito kay Rhianette, at nagpakilalang si Raster Dermo, ang panganay na anak ng pamilya Dermo, na siyang namamahala raw sa mga lupain nila sa norte, abat may tama rin parehas noong mga kapatid, haha. Agad tinanong na nga nito ang pangalan ni Rhianette ngunit nang si Rick na mismo ang magpakilala sa kanyang sarili ay binara na nga nito ang ating bida at wala raw siya interes sa mga geraang na katulad nito. Ayayayayay na nga lang si Rick habang itong bida-bida ay nagpatuloy sa pagpapakyut kay Rhianette at niyaya pa nga na maging pangalawang asawa niya. Walang ano-ano'y pumagitna na nga itong si Rick at sinabihan ng lalaki na maghinay-hinay dahil jowa niya raw ang pinupormahan nito. At hindi niya raw hahayaan na bastyusan siya nito ng harap-harapan. Dito na nga siya tinawanan nito nang makita ang kanyang exam ticket, at sa tanda niya raw ay F-rank pa lamang siya, di raw tulad sa kanya na 14 anyos pa lamang ay naging A-rank na, at ngayon ay A-rank, at siya raw nilang examiner sa susunod na exam, ang mock battle. Kaya shushu dun ka sa tabi hampas lupa, ika na nga nito kay Rick sabay banat na naman kay Rhianette at mag-dinner nga raw sila at iwan na ang walang kwentang geraang nabida natin. Tinanggihan na nga ito ni Rhianette sabay yamakap kay Rick at di niya raw matatanggap ang imbitasyon nito pagkat may jowa siya, tsaka ang baho ng kulon mong hype ka, banat na nga nito sa pab-ibong lalaki. Napahiya na nga ang bida-bida sabay binalingan si Rick at maghanda raw ito sa exam niya at makikita raw niya. Agad nag-sorry naman si Rick at sinabi niya raw na jowa siya ni Rhianette, ngunit pinabatid naman ng dalaga na okay lang tsaka at least nakalusot daw sila kanina. Di na nga natunawan sa inis at galit itong si Raster, hanggang sa dumating na rin sa eksena ang mga kapatid nito at nagsumbong, tungkol sa isang 40 anyos daw na kalahok na sila ay binyuli. Dito na nga nito nalaman na ang sinumbong ng mga kapatid niya at si Rick kanina ay iisa, na siya na ngang nagbigay ngiti sa mukha nito at tila may binubuong plano. Kinabukasan, napraning na naman nga si Rick at baka si North daw ang maging examiner niya, ang bida-bidang rich kid kahapon na dumiga dito kay Rhianette. Hanggang sa may samalubong na nga sa kanila na isang lalaki, na nagpakilalang si Lynx Lauro, na siya raw nilang examiner, mga numerong nagsisimula sa 4-2 pataas. Lubos kinagalit na nga ito ni Rick at buti na lang daw hindi si Kuya North, ngunit sa kasamaang palad ay pinakita na anabangan nito ni Raster, o tawagin na lamang nating North since ito ang tawag dito ni Rick. Habang happy-happy na nga itong si Rick ay bigla naman silang nakatanggap ng announcement tungkol sa mga may numero raw na 4-2 pataas. Na ang examiner nilang si Lynx Lauro ay bigla raw nagkasakit, kaya si Raster Dermo na raw ang magsisilbi nilang examiner sa exam na ito. Pangit ng pangalan, sino ba yun? Pagtataka na nga ni Rick, hanggang sasabihin ni Rhianette na ito nga raw yung mabahong lalaki kahapon, na lubos kinagulat na nga ng ating bida nang mapagtanto na si North na ang kanilang examiner. Dito na rin nila napagtanto na ang lalaking bida-bida kahapon ay siya ring kuya at kapatid ng dalawa pang Dermo na nakilala nila kamakailan lang. Maging ang mga kasabayan niya ay na-stress na rin, at mukhang olats na raw sila sa exam na ito since si Raster Dermo daw ang kanilang examiner, na kilalang genius at tinatawag naman of 1,000 abilities, at bukod daw dito ay kilala pa sa tawag na F-rank crusher. Kada taon ay trip daw nitong mangharas ng examinees na natitipuhan niya. Na kinabahala na nga ni Rick at mukhang di malayong siya na ang susunod. Sa Smeriesep ano gagawin ko, pagkataranta na nga ni Rick at di mapakali sa susunod na exam, at mainit nga raw ang mata sa kanya nang tinaguri ang F-rank crusher sa F-rank pa naman siya. Baka di na nga raw siya makauwi at bumagsak na rito, tas kung makauwi man ako,
Patay Perrin dahil triple na ang magiging training ko sa 2 taon na yun mamatay-matay na nga ako sa inyo, pagkabahala na nga ni Rick. Magtiwala nga raw sa kanyang sarili ang ating bida, ika naman ni Rheanet at naniniwala raw siya dito kay Rick, lalo na sa lakas nito. Magtatagumpay nga raw ito at matatalo si Boy Cologne, lalong-lalo na at walang-wala raw ito sa pinagdaanan niya. Dahil sa speech na ginawa ni Rheanet ay muli nang nanambalik ang lakas ng loob ni Rick pati na ang tiwala nito sa sarili niya. Hoy tanda kuya, boses na nagmula na nga sa likod at tinawag ang ating bida, at kung gusto nga raw ng binata na tignan nito ang kapalaran niya. Huwag raw siyang mag-alala at wala itong bayad since mukhang first time naman daw ng ating bida. Nang uupo na si Rick ay di na nga nito namalayan ang isang spell na nakalagay sa upuan, na siya nang nag-teleport sa kanya sa kung saan na nag-iwan dito sa manghuhula na tuwang-tuwa, na pinakitang si Fried Dermo, at nahulog nga raw sa kanyang bitag ang geraang. Sa gulat ng bata ay kinwelyuhan na nga ito ni Rheanet at saan daw nito dinala si Rick. Sa una ay nagmatigas pa ito ngunit nang makita ang lakas ng dalaga ay napakanta, at sinabing bagamat genius siya ay hanggang 100 meters lamang ang sagad na kaya niyang mag-teleport ng anuman, sabay lipat ng eksena sa ating bida na napapalibutan ng mga di kilalang lalaki at isang butler, na nagpakilalang mga personal guards ng pamilya Dermo, at layong pigilan ang ating bida na makapag-exam ng bumagsak. Na-stress na naman nga ang binata at mukhang katapusan niya na raw, at nang unti-unti na siyang lapitan ng mga kalaban ay bigla na lamang siyang nagulantang nang makita ang pagdating ng kanyang mga master. Di ba Rick may exam ka? Ano ginagawa mo at patambay-tambay ka rito? Ika na nga ng isa sa kanyang mga master. Nataranta naman ang ating bida at sinabing tinutulungan lang daw siya ng mga lalaki na mag-warm up, na pinagtaka na nga ni Boy Kalbong kalaban. Ay wow edi sakto tutulong na din ako. Ika na nga ng kanyang master. Mas kinataranta pa ngang lalo ito ni Rick at sinabihan ng butler na umalis na, at nanganganib ang kanilang mga buhay, ngunit sa kasamaang palad ay walang mga pakialam at inatake Perrin ang kanyang master. Ayon at nakita tuloy ni Boy Kalbong kalaban ang hinahanap niya at nagkadi-bali-bali na nga ang daliri sa kamay, nakalaunan ay ginamat din naman ng master niyang kalbo, na lubos kinagulat ng mga kalaban at nag-iwan pa ng tips sa nakalaban. Ano Rick, banatan ko na rin mga pasaway na ito, ika na nga sa kanya ng isa pa sa mga master niya, na bigla na ngang naglabas ng mala-armalite na sandata, na ginawa raw nito at nagngangalang Juliet. Walang ano-ano'y ninamnam na nga ng mga kalaban ang rat-rat ng mga bala nito na lubos pinag-alala na nga ng ating bida, at maghinay-hinay nga raw ang mga ito sa Smerisep naman po kayo. Abat mukhang hindi marunong bamasa ng sitwasyon ang mga bobo at tinutukan pa nga ng patalim ang isa pa sa kanyang mga master. Naku naman kuya di mo alam ginagawa mo, gusto mo na ba makita si Papa God? Ika na nga ni Rick sa lalaki, sabay sabi sa kanyang master na mukhang nais lang daw makipaglaro ng lalaki kaya huwag itong mag-alala. Kinatuwa na nga ito ng kanyang master ngunit nang maramdaman ang pananakit ng lalaki ay biglang sabog na nga ang mga tanga, na kina-poker face na lamang ng ating bida. Gulat na nga ang mga kalaban habang itong butler naman ay tila nakilala na ang grupo sabay may pa-intro sa mga ito. Ang pinakamalakas na genius vampire mage sa edad na 10 taong gulang lamang, ang Demon Child of Devastation, Alice Red Drackle. Ang orc na may pangmalakasang lakas at talino, na kayang gamitin lahat ng support magic technique sa balat ng lupa, ang Sage Beast na si Brofsten Ash Orc. Ang half-elf half-dwarf na mukhang bata pero 50 pataas na, ang world's greatest weapon craftsman, Mizet Eldwarf. Lahat nga raw ito ay S-rank hunters na miyembro ng isang grupo na kinabibilangan lamang ng S-rankers, ang pinakamalakas na grupo sa buong kontinente, ang maalamat na Orichalcum Feast. At di niya raw inakala na darating ang araw na makikita niya ang mga ito ng personal, pagdadrama na nga ng butler at pwede na raw siyang mag-retire at mabuhay ng mapayapa, habang ang mga kasama niya ayon sumalangit nawa ang mga kaluluwa. Lubos na gulantang na nga itong si Fried nang makita na okay lang itong si Rick at nakabalik ng ligtas, at imbes na ang bata ang mag-sorry ay siya na nga ang humingi dito ng patawad, na lubos pinagtaka ng bata, na siya na ngang tinapo ni Rheanet at Wen Elcom ang kanyang pagbabalik. Dito na nga rin lumutang mula sa kung saan ang sugatan nilang examiner, kung saan napag-alaman nila na si Raster daw ang may kagagawan. Kwento mode na nga si Kuya Examiner sa ginawa nito sa kanya at pag-aalipusta ng kanyang pagkatao. Pati na ng kanyang pangarap na makagawa ng eskwelahan para sa mga parehas niyang nangangarap na maging adventurer, na siya nga raw niyang kinagalit ngunit wala siyang magawa since mas malakas ito sa kanya,
sabay iminungkahi sa ating bida na umatras na lamang at baka mapahamak pa. Di na nga napigil ni Rick ang galit na kanyang nadama, at wala daw mali kay Kuya Examiner at sa pangarap nito, sabay naglakad at mukhang pupuntahan si Raster Dermo, galit na galit gustong manakit naglalakad ng pikit. Pakurat na rin po mga lods ng like at subscribe ko dyan. Damay nyo na rin po TikTok at Facebook ko, andyan link sa profile ko. Ano pa nga ba aasahan mo sa mga i-rank, banat na nga ng lalaking ito na nagpakilalang si Adolf habang nanunood sa mga kalahok, at ipinaliwanag ang tungkol sa 4 foundational faculties na kinabibilangan ng physical strength, body control, magic reserves at magic control. May kakayahan nga raw siya na makita ito sa isang tingin niya lamang, sabay pa sample kay Kalbo na kakaramput lang daw ang score samantalang pambihira naman dito sa examiner na nagpasakit ng kanyang mata at delikado raw kapag napapatitig siya sa malakas. Dito na nga nalihis ang atensyon niya kay Rick at ano raw ang ginagawa ng isang geraang sa exam na ito, hanggang sa mamilipit na nga sa sakit ang mga mata nito nang makita ang sobra-sobrang score ni Rick na di nito inakala. Samantala, sa audience ay nagkasalubong naman ang dalawang melon na ito at nagkamustahan, hanggang sa yayain na nga ni Rhanet itong si Alisa na samahan sila na manood, na nagulat nang makita ang Orc Master ni Rick. Tuwa naman ang nadama ni Eldwarf at nakakita ng chicks na agad namang nilayo ni Rhanet at manyak nga raw ang hype na ito. Kalaunan ay pumasok na nga ang ating bida sa arena at ito na ang susunod sa mock battle, na ipinangamba na nga ni Alisa dahil kilala raw na mapangahas na examiner itong si Raster, ngunit kung anong kinabahala ni Alisa ay siya namang kinakalma nila Rhanet at iba pa. Todo cheer na nga itong dalagang kapatid ni Raster kasama ang todo nakabanda ng kapatid nito at ipaghiganti raw siya sa 40 anyos nating bida. Aba takalain mo nandito ka pa, sa bagay mga pipitsugin lang naman pinadala ko para pigilan ka, banat na nga ni Raster kay Rick, ngunit huwag nga raw isipin ng ating bida na parehas siya ng mga ito. Napatanong naman si Rick kung bakit naging adventurer si Raster. Na sinagot naman agad ng mayabang at dahil daw sa may talento siya at trip niya lang. Pero balang araw baka mag-quit na raw siya at nakakaboring daw. Ganoon ba, ika naman ni Rick at sisiguraduhin niya raw na hindi magpapatalo sa isang bida-bidang katulad nito. Tinawanan nga lang ito ng examiner sabay bura ng isang magic na hindi man lang nagpakurap kay Rick, at mukhang nanigas na raw sa takot itong ating bida. Sa isip-isip naman ni Rick ay gagamitin niya raw ang unang minuto ng kanilang laban para obserbahan ang kalaban as per advice sa kanya ni Rhanet, at manatili lang daw siyang kalmado. Banatan mo na yang geraang na yan kuya, sigaw naman ang mga kapatid ni Raster na siyang bomb iron ng pangmalakasang fire magic kay Rick. Sinalo lamang ito ni Rick na lubos pinangamba ni Alisa, ngunit huwag nga raw mag-alala ang dalaga ayon kay Manong Orc at kiliti lang daw ito para kay Rick. Dito na nga nila napag-usapan ang tungkol sa 4 foundational faculties, kung saan ulats itong si Rick sa magic reserve since nade-develop lamang bago mag-edad 20. Bilang sagot sa kakulangang ito ay nag-focus sila sa katawan ni Rick, na dumaan sa matinding training para mapalakas ang natitirang 3 foundational faculties. Sa aspeto nga raw ng physical strength ay siya mismo ang nagturo rito, ika na nga ni Kalbong Orc, sa magic control naman ay si Eldwarf kasama itong si Alice, at sa body control naman itong si Rhanet, na lubos kinagulat ni Alisa at akala niya raw maid lamang ito. Lahat nga raw ito ay pinaghirapan ni Rick at masasabi nilang halos parehas na lamang nila ang ating bida, na isang pangmalakasang S-rank adventurer, di nga lang daw alam ni Rick sa sarili niya. Nakasalanan nga raw ni Manong Orc at laging sinasabi sa training nila na yak lang daw ng isang F-rank hunter ang mga di niya magawa. Sa gitna ng kanilang kwentuhan ay todo effort na nga ang examiner na mapatamba ang ating bida gamit ang kanyang mga pinagmamalaking magic, ngunit sa gulat nila ay wa-epek lamang ang mga burr ni tanga. At sino raw ba talaga itong 40 anyos na ito, ika na nga ng magkakapatid na Dermo. Maging ang pangmalakasang suntok ng examiner ay pinatalsik lamang ng ating bida na lubos nitong kinagulat, habang itong bida naman nating ay nagsalita na, at mukhang naintindihan niya na raw ang bilin sa kanya ni Rhanet kanina. Oo, pambihira raw ang magic reserves ni Raster ngunit dahil daw sa dami ng talent at skills nito ay wala itong nafokusan ni isa man lang sa mga ito kaya kumpara sa kanya ay mahihina lamang ito. Kaya sigurado raw na hindi siya matatalo sa puro mouth lang na pabibo. Abat bomb iron na naman nga ng pangmalakasang spell ang bida-bida ngunit sa gulat ng mga ito ay basic hinarang lamang ng ating bida, na paliwanag ni Eldwarf ay dahil sa pambihirang accuracy ni Rick sa kabila ng kakarampot nitong magic reserves. Babanat pa sana muli ng atake ang kalaban ngunit sinabayan na ito ni Rick sa pagkakataong ito,
na napagamit na nga ng bakal-bakal na defense magic maarang lamang ang suntok ng ating bida. Aba, mukhang may ibubuga ka rin parang mga A-rank at hindi ko na yan ipagkakait sa'yo aminin ko. Ika na nga lang ni Raster, at nakakapagod na raw ang pagpapartida niya sa ating bida na sinalo raw lahat ng kaswertehan sa mundo kaya nakakatayo parent sa harap niya ngayon. Napasusmar Yusef na nga lang si Rick at ano pa raw ba kailangan niyang ipakita para kilalanin lang siya nitong baliw na examiner, at FYI nga raw kay Raster, na body control pa lamang niya ang nasasaksihan nito, at ang precision niya raw ay lubhang malakas kumpara sa magic ni Raster. Edi wow, ika naman ang examiner, at paanoong sa kabila ng kakarampot niyang magic reserves ay lumakas daw siya sa loob ng 2 taon na nagdaan, tanong na nga nito sa kanya. Kinabwisit na nga ito ni Rick sabay napa-flashback sa kanyang nakaraan, noong mga panahong magkamatay-matay siya makaiwas lamang sa mga pabomba ng kanyang mga master, noong mga panahong di raw siya hinahayaan makalabas sa loob ng kuweba ng mga dragon hanggat di niya ito natatalo, noong mga panahong magkalunod-lunod siya sa lason na halos ikamatay niya na ayon sa kanyang mga master ay ikinamatay niya talaga, at maraming beses pa nga, na lubos kinagulat ni Alisa. Ayon kay Manong Orc ay basta't maaga pa niyang nahehal si Rick noong mga panahon ng training niya ay nabubuhay pa naman ito, na siya raw pumabor din sa ating bida dahil sa paulit-ulit na pag-abot nito ng limitasyon niya, at paulit-ulit na pagbagsak at pagbangon nito, ay siya ring unti-unting nagpalakas dito. Pambihira nga raw sa lahat itong si Rick dahil sa kabila ng pangmalakasan nilang training dito na halos paulit-ulit na kinamamatay nito ay di raw ito sumuko at nagpatuloy peren. Tinawanan nga lang ito ni Raster at magkikwento na nga lang daw ang bida natin puro pa raw kasinungalingan, at kahit may ganoon man daw na training sa mundong ito, ay sino ba naman daw tanga ang magpapatuloy at mamo-motivate para gawin ito. Pangarap, yan ang motibasyon ko, ika na nga ni Rick at pangarap niya raw na matalo ang pinakamalakas na halimaw na tinawag nitong si Kaiser Al-Sapid. Muli ay tinawanan na naman siya ng mga ito, at anong kalokohan daw ang pinagsasasabi ng ating bida. Maging si Alisa ay nagulat. Ngunit pinatotohanan nito ng kanyang mga master at ito nga raw ang layunin ng kanilang grupo, ang Orichalcum Feast, na matalo ang nasabing halimaw. Alam mo vitamins mo lang yan, ano ba kinain mo at nagpapaniwala ka sa mga kwentong pangbata, banat na naman nga sa kanya ni Raster at todo pang mamaliit sa kanya, at tapusin na nga raw nila ang kalokohan na ito nang magising na sa katotohanan ang ating bida. Sa kung saan ay biglang naglabas na nga ito ng mga ugat-ugat na iginapos kay Rick, sabay nagpamalas ng isang pangbihirang spell na kailanman daw di maarak ng mga taong katulad ng ating bida ni sa panaginip man nito kaya namnamin daw nito. Sa gulat ng lahat ay nandilim na nga ang paligid sa laki ng halimaw na inilabas ni Raster, na isang level 8 nature composed magic raw na ngayon lang nakita ng lahat. Todo yabang na nga ang examiner at ito raw ang gagamitin niya para tapusin ang kahibangan ni Rick. Ang bida natin na relax lang at naglabas rin ng air magic Malarisengon sa kanyang kama o na tinawanan lang ng kanyang examiner at ito lang daw ba ang ipangtatapat niya sa level 8 magic niya. Dito na nga ibinide ni Rick na di tulad ng magic ni Raster ay daang milyong beses niya nang nagamit ang minamaliit nitong magic niya, na nagpataas kilay na naman sa mga basher niya at kabobohan daw nitong 40 anyos na bida natin sa imposible raw yun sa loob ng 2 taon. Pinabulaanan naman ito ng kanyang mga master at gamit daw ang special space-time magic ay posible ito, at nagawa nga raw ito ni Rick. O siya tama na nga, dami niyong dada, eksena na nga ni Raster sabay bomb iron ang pangmalakasang suntok kay Rick, na hindi rin nagpahuli at sinabayan ang kalaban gamit ang kanyang Malarisengon na suntok, isang level 1 nature composed magic na kung tawagin ay air shock. Tawa-tawa pa nga sa una si Tanga hanggang sa unti-unting nawasak ang pinagmamalaki niyang level 8 nature spell laban sa level 1 air shot ni Rick, hanggang sa ayon tumilapon na nga ang puro mouth na kapun, nginig-nginig sa tabi at nasa huli ang pagsisisi. Lubos na gulat na nga ang lahat at panoong natalo raw ng isang ordinaryong matanda ang kinatatakutang examiner na si Raster, habang itong mga master niya naman ay lubos ang tuwa at kinongrats ang ating bida sa pambihira nitong pinakita. Pinabatid naman ni Rick ang taos-puso niyang pasasalamat lalo na sa kanyang mga master. Nakasalubong na nga nila sa daan si Raster, na bagamat gigil sa kanya ay binigyan niya pera ng advice bilang mas nakakatanda raw dito, at mamili lang daw ito ng teknik niya na siya niyang papalakasin hanggang sa di na nito makaya ang training, di naman matunawan si Raster at todo-todo ang galit kay Rick, at sa susunod daw na pagkikita nila, sa susunod na paghaharap nila, ay sisiguraduhin niya raw na siya na ang mananalo. Kaya maghanda raw itong slap soil nating bida. Panalunin nyo na rin po like at subscribe ko dyan mga idol.
Damay nyo na rin po TikTok at Facebook ko, andyan link sa profile ko. At syempre bilang ganti sa mga solid supporters ng Recap Candy ay may pag-giveaway po ako ng 1K every month po ito. Comment, like, share, at syempre pinaka-importante subscribe ka lang po. Mas malaki chance ng active po sa comment section. Hihi, salamat.